Sa bawat araw na dumadaan, may mga amang tahimik na lumalaban. Hindi palagi nakikita ang pagod. Mas nakatayo kahit walang makahawak. Hindi man naririnig ang bigat, pero ramdam. Pero hindi camping yung gagawin natin. Pero may kinalaman pa rin sa pagka-camping kasi ang kaibigan natin si Mountain Junkie. Nagpaparent kasi siya ng mga camping gear dito, mga first timers sa Baguio. So just in case man. Ang ama ang kailangan nangungunang mag-provide ng pangangailangan. Ama na simbolo ng kalakasan, pero hindi po pwede makitaan ng kahinaan. Every day something new. If I spend it with you. Ang kwento ng pagiging ama sa likod ng buhay ng pagkakamping. Ito talaga po pwede mga ganito motor sa tabi siya. I want you right now, and I need you right now. You right now. Malayo pa man ang Kapaskuhan, pero dito sa Baguio, ramdam na. Magpa-picture ka na, mahal. Bakit? Iba ang gusto ko din eh. Ano gusto mo? Gusto ko yung iuwi. Dito sa Baguio. Yung SM dito, walang aircon. Oo. As in, walang aircon dito. Tignan nyo ha. Yung bilog na yan, yung bukas na yan, dyan pumapasok yung lamig. Papunta dito kung makalat sa ano. Welcome to SM Baguio. Gagala-gala kami ng dito. Kahit na sobrang lamig dito. Bibili kami ng mga bagay na hindi namin kailangan. Hindi, nagpapalamig lang kami. Window shopping lang. Tsaka hindi na naman kakain kami dito kasi meron kami nilutong sinigang sa bahay ng Brody. Gala na So, talaga. itong gala namin na to ay medyo pagpipigil, pagtitipid. Basta ikot-ikot lang. Pag may nakita kaming, kunwari, mga simpleng maliliit na bagay na, or pagkain na maliliit, yun ang gagawin namin. Enjoyin, ang dapat enjoyin dito sa Baguio kasi malamig eh. Hindi natin palalagpasin yung SM. Mall crawler, let's go! May mga panahon na deserve naman natin regaluhan ng ating sarili. Hindi. The new look of boy first time. Wala na yung ganun-ganun. Siguro pag nagbilibin look. Okay, Pero iba kami, pag hindi kailangan, hindi talaga namin yan bibilhin. Mahal, nakakita ka na ba ng tinapay na nagsasalita? Ayun, no? Red Dog. Parang masarap niya na. O sige, dalawang yogurt. Yung plain lang, ha? Yung nasa napakalamig ka ng lugar, kakain ka pa ng malamig. Yun. Yogurt. Alam niyo mga first timers, pagdating sa yogurt, mas maganda yung plain kasi mas makukuha niyo yung sustansya or yung benefit ng yogurt. Kapag ang yogurt, nilagay niyo na ng mga flavors, mawawala yung Yes. good for digestion. Yung mga nanay natin, na kapanahonan na kapag may bagong gamit sa bahay, nagpapapicture. For example, dito, magpapapicture yan tapos papadala sa abroad. Ah. Tama. Totoo May yan. bagong rep, no? Ah. Makakalimutan. Lamig. Ang ganda. Napakaganda. So yung sinasabi ko, Baguio is Baguio. Napansin ko na parang nakikilala na ako ng mga tao. Ayun, si Boy Pio ang feeling, oh. Feeling si Kato. Baka may Uy. makakilala sa atin eh. Akala mo ba? Tago-tago ka siya. Ayoko kasi magkagulo yung mga tao dahil sa akin. Mahal! Baka may makakilala ka sa atin. Ano yung makakibili natin? Relax lang. Nag-aalala na ako kasi baka magkaroon ng stampede dito sa SM. Tigil mo naman yan. Kunin natin yung Jalis. Pero baka na malamig kasi kaya ako nag-gari. Okay naman, 2 oras na kami dito, wala pa rin nagpapapicture. Pag sikat ka kasi, dapat attitude ka. Loko-loko talaga. Okay, pagkatapos natin mag-SM, mag-session road kami. Saan nga ba yung session road? At syempre, kapag kayo ay napunta ng Baguio, huwag niyong palalagpasin ang pagpunta sa Session Road, ang pinaka-busy at pinaka-buhay na kalye sa Baguio City. Mahal, pa-picture ka? Ayoko.
Meron kayo something in common. Angry bird, angry girl. Di ba mascot siya? Hindi siya naiinitan. Kasi nga malamig dito, di ba? So kahit na ilang oras siya nakapaloob dun sa angry costume niya. All good. Ito sa'yo. Kalye na punong-puno ng entertainment. Food tripan, kaliwat kanan. Mas masarap ang siomay house ng Baguio. Ito yung akit natin dito. Kinabukasan ay nagkaroon na tayo ng pagkakataon ipaayos ang ating motor. Mapapalitan na siya. Nawalan kasi tayo ng preno nung tayo ay paakyat ng Baguio. Madali lang naman solusyonan ng mga ganito. Palit brake pads lang. Pudpud. Alright, mga first timers, magandang umaga. Mula dito sa Camp 7. Dito yan sa Baguio City. Maraming kaganapan ang naganap, kaya ngayon pala natin maasikaso yung motor. Hindi kasi natin alam kung gaano tayo katagal dito sa Baguio. Kung kailangan din palitan yung likuran, pero walang... Kaya mas minabuti nang ipaayos na agad yung motor para anytime na maisipan natin bumiyahe ulit, ready to go. Mainit naman dito sa Baguio. Kapag araw mainit, pero yung hangin malamig. Pero sa gabi, ay nako, hindi nyo gugustuhin. Okay, huminto muna tayo dito. Bago tayo tumuloy mamaya sa lakad natin. Meron kami nakita dito, nagbumotor-motor kami dalawa ni Prisha. Hindi pa naman kami nakakapag-breakfast. Eh bigla kami nagutom. Eh meron kami nakitang chicken and asal with only rice, bulalo, and papaitan. Your favorite? Yeah. Yan po in the morning. Magastos kapag nasa Baguio. Pero nasa inyo yan. Kasi marami namang choices na pwedeng puntahan at kainan. Mahal, pero makakain ka na matipid dito. Maghanap ka lang. Hindi siya kambing, no? Ate, ano pong klaseng papaitan po itong ano? Anong klaseng hayop? Hayop. Ano? Okay, time check, 1:45 ng hapon. Saktong-sakto na medyo payapa, hindi ganun ka-heavy yung traffic dito sa Baguio. Kasi parang lalabas tayo ng Baguio at pupunta tayo ng Mount Acato. Kasi ngayong araw ay sasamahan natin mga first timers ang ating kaibigan na si Mountain Junkie for the experience, para ma-experience ko. Yes bro! Kasi medyo rush na kami kaya medyo ano na si bro Mountain Junkie. Pupunta tayo ng campsite pero hindi camping yung gagawin natin. Pero may kinalaman pa rin sa pagka-camping kasi ang kaibigan natin si Mountain Junkie, dito siya based sa Baguio. Maliban sa nagka-camp siya ng pang-personal niya, diba nakita nyo napakaraming camping gear niya sa loob ng bahay niya. Nagpaparent kasi siya ng mga camping gear dito mga first timers sa Baguio. So just in case man na pumunta kayo o gusto niyo mag-Baguio at kulang kayo sa mga gamit o wala talaga yung gamit at gusto niyo ma-experience yung pagka-camping ba, napakasarap pa naman mag-camping dito sa Baguio. Ramen. Ito ay realidad ng hindi lahat ng mga nagka-camping ay nagpapasarap lang sa buhay. Umahamog bro! Karamihan ng mga nagka-camping ay ginagawa lang itong hinga sa totoong hamon ng buhay. Parang pang Philippine look yung music natin. Malapit na tayo. Katakot-takot na akyatin. Hindi kakayanin ni motor. Buti na lang di tayo tumuloy dati dito. Maaaring iniisip ninyo na masarap ang buhay namin? Oo na hindi. Oo, nagka-camping kami. Pero punong-puno kami ng responsibilidad sa buhay. Okay? Nandito na tayo mga first timers. Welcome to the famous Mount Acato. Solid dito. Ang ganda dito ah. Hey. No? Tuktok ng bundok. Sumama tayo kay Brogy kasi tutulungan natin siyang mag-setup ng mga pangangailangan ng mga campers dyan. Magtatayo tayo ng tent. Lahat as in setup na lang para kapag na-setup yun, eh, matutulog na lang, magpapahinga na lang. Kumbaga ready to use na yung setup ng mga clients ba yan kung tawagin. Pero about camping pa rin ang gagawin natin ngayon kasi magsisetup tayo ng tent. Exciting pa rin. Medyo nakakainggit lang. Pero all good din yun. Walang problema. Kung mapapanood nyo si Mountain Junkie sa YouTube, napakaganda ng mga gamit niya sa camping. Pero sa likod ng mga gaganda mga gamit niya, lahat yun pinaghihirapan niya. Tulad ng ginagawa niya ngayon.
naghahanap buhay kapag naka-off ang camera. Dito na rin natin makita kung paano magtayo ng proper ba ng tarp. Kasi kung akong gumagawa niyan, basta't maitayo ko lang siya eh. Learn from the master. Hindi lang tayo usapang camping dito, kundi kasama rin dito ang pagiging responsableng ama. So ilalatag mo muna pala talaga. Tapos lalagay mo ng tali, maglalagay ka na ng peg. Sa akin kasi tinatayo ko, pili ko tinatayo yung dalawang pole. May natututunan tayo dito. Angas, nakatayo kahit walang makahawak. Ang dami ko natututunan ngayon bro. Papanoorin kita para may matutunan ako. Tumatayo nang walang mahawak. Oo. Kailangan mo pa rin tumayo at kumilos kahit minsan pagod na. Yan ang pinakamahirap dyan eh. Yung itayo yung ganyan mag-isa ka. May itatayo mo naman pero kasi meron talagang proper ba na way of pagsiset up yan para hindi mo siya gawin ng pahirapan. Eh tayo nasa stage tayo ng pahirapan tayo yan. Fake camper tayo eh. Solid. Unat na unat. Oh. Buba ko na to bro. Tabi ko dyan sa'yo. Ramdam ko siya dahil pareho kaming ama. Kasi kung hindi mo isinasa puso yung pagiging ama mo, maaring bakit ka pa magpapakanda hirap ng ganito? 'Di ba? Ba't ka magtitiis? Ang ibig ko sabihin, madali maging tatay. Pero mahirap magpakatatay. Pinapangatawanan yan. Hindi yan tinatakasan. Kaakibat ng pagiging tatay na dapat mayroon kang sipag. Sipag at tiyaga. Sipag at tiyaga at pagtitiis. Siyempre Ultimo Butane provided dyan pag kailangan nyo. Lahat kompleto. Pati mga ilaw. Pang aesthetics. Ang ama ang haligi ng tahanan. Ang ama ang kailangan nangungunang mag-provide ng pangangailangan. Kaya di talaga pa pwedeng mga ganitong lugar, isang gabi ka lang eh. Ama na simbolo ng kalakasan, pero hindi po pwedeng makitaan ng kahinaan. Masama sa loob, iwan. Alisan mo agad yung Alam mo napakagandang... bang may ilog pa dito? Teka? Walking distance lang pababa. Pinakababa mo may ilog. Solid yun. Ang hirap ng sitwasyon na gusto mong kasama ang pamilya mo, pero kailangan mo magtrabaho. At yung meron kang trabaho, pero kinukulang ka sa oras para sa pamilya mo. Saan ka dun? If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you. Ang masipag at mapagmahal na tatay ay simbolo ng tahimik ngunit matatag na sakripisyo. Isang haligi na sa kabila ng pagod at bigat ng bawat araw ay patuloy na kumikilos para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. I'll make it through, but shiver. Nobody knows the way it shivers. Hindi man lagi nababanggit ang kanyang hirap, ramdam sa bawat pag-uwi ang malalim niyang pagmamahal. It hurts just a little when I'm with my friends and we drink till we're done. At kahit na madalas siya nagtitiis, So I inuuna pa rin niya ang ngiti at ginawa ng mga mahal niya sa buhay. wake up in that bed right. Dahil para sa isang tunay na ama, All good. Life is good. ang pagod ay nagiging gaan kapag ang pamilya ay masaya, masagana at ligtas. And it shivers. Nobody knows the way it shivers. Nobody knows because it shivers. It's cold in the dark without you in my arms. Yeah, it shivers, it hurts. Shivers, it hurts.